Tara, good morning guys. Nandito na tayo sa pagbabasa ng ating libro, Magandang Balita Biblia. Today is 30 October 2023. Election po ngayon sa atin dyan sa Pilipinas. Pumili tayo ng may takot sa Diyos at matalino at magandang mamuno sa ating barangay at sa ating mga lungsod. So, yun. Yung kagustuhan ng Diyos ang siya nawang mamuno sa ating mga barangay at ating lungsod dyan sa Pilipinas. Amen. At pasalamat na rin tayo kay Father God at biniyayaan tayo kahapon na magawa yung ating cellphone. Sayang naman kasi guys kung hindi natin maipagawa. Matagal na nagtiis yan eh. Tapos next month naman, God will provide na mapagawa rin natin itong isang CP natin. Okay? Thank you, Father God, sa lahat-lahat. Sa lahat ng blessings. And advance happy birthday na rin sa apo kong sinuwa bukas. Okay? Nandito na tayo sa... Today is 30 October 2023. Nandito na tayo sa unang aklat ng Hari, chapter 22. Basa. Unang Hari, chapter 22, verse 1. 3 taon nang walang labanan ang Israel at ang Syria. Verse 2, ngunit sa 3 taon ay dumalaw sa hari ng Israel si Jehoshaphat na hari ng Judah. Guys, pakisabayan ako ng basa please. Ini-encourage ko talaga kayo magbasa ng sarili nyo para masundan nyo ako dito, tsaka alam yung pag nagkamali ako ng basa, alam nyo kaagad na doon sa binasa nyo, diba? Katulad nyo, no, nabubulol na tayo. Okay, verse 2. Ngunit sa 3 taon ay dumalaw sa hari ng Israel si Jehoshaphat sa hari ng Judah. Verse 3, nasabi na noon ng hari ng Israel sa kanyang mga pinuno, alam ninyo na ang Ramoth Gilead ay atin, ngunit wala tayong ginagawang hakbang upang mabawi iyon sa hari ng Syria. Verse 4, ngayon na may si Jehoshaphat ang kanyang hinimok, ang sabi niya, samahan mo naman kami sa paglusob sa Ramoth Gilead. Sumagot si Jehoshaphat, kasama mo ako at ang aking mga tauhan at ang aming mga kabayo at kasangkapan. Verse 5, ngunit sumangguni mo na tayo kay Yahweh. Ang hula ng mga bulaang propeta. Verse 6, tinipon nga ni Haring Ahab ng Israel ang kanyang mga propeta. May 400 silang lahat at itinanong, dapat ko bang salakayin ang Ramoth Gilead? Salakayin ninyo, tulungan kayo ni Yahweh at matatalo ninyo ang kaaway, sagot ng mga propeta. Unang Hari, chapter 22, verse 7, ngunit giniit ni Jehoshaphat, wala na bang ibang propeta ni Yahweh na maaari nating pagtanungan? Verse 8, mayroon pang isa si Mikaya na anak ni Imla, ngunit galit ako sa kanya sapagkat lagi na lamang masama ang hula niya sa akin, wala nang mabuti, sabi ni Ahab. Huwag kang magsalita ng ganyan, kapatid kong hari, tutol ni Jehoshaphat. Verse 9, ipinatawag ng hari ng Israel ang isa niyang opisyal at inutusan, dalhin ninyo kagad dito si Mikaya na anak ni Imla. Verse 10, nasa isang giikan sa may pasukan ng Samaria ang hari ng Israel at si Jehoshaphat. Nakaupo silang dalawa sa kanyang-kanyang trono at nakasuot ng damit hari, samantala nasa kanilang harapan ang mga propeta at sama-samang nanghuhula. Verse 11, naglagay ng mga sungay ng bakal si Zedekias na anak ni Kanaana, tumayo at ganito ang sinabi kay Ahab, sa pamamagitan nito'y lilipolin ninyo ang mga taga-Syria. Verse 12, ganoon din ang sinabi ng iba pang propeta, sabi nila, mahal na hari, salakayin po ninyo ang Ramoth Gilead at matatalo ninyo sila, magtatagumpay kayo sa tulong ni Yahweh. Ang pahayag ni Mikaya. Unang Hari, chapter 22, verse 13, sinabi ng sugong pinapunta kay Mikaya, iisa ang sinabi ng lahat ng mga propeta, magtatagumpay ang hari, ganoon din ang sasabihin mo. Verse 14, sumagot si Mikaya, saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, kung ano ang sasabihin niya sa akin, iyon din ang aking sasabihin. Verse 15, pagdating niya sa harapan ng hari, siya tinanong,
Mikaya, sasalakayin ba namin ang Ramoth Gilead? Salakayin po ninyo at magwawagi kayo. Magtutagumpay kayo sa tulong ni Yahweh. Verse 16, ngunit siya ay muling tinanong ng hari, ilang ulit ko bang sasabihin sa iyo na pawang katotohanan lamang ang sasabihin mo sa pangalan ni Yahweh? Verse 17, kaya't sinabi ni Mikaya, nakita kong nagkawatak-watak ang hukbo ng Israel, nagkalat sa kabundukan. Okay, verse 17 guys. Kaya't sinabi ni Mikaya, nakita kong nagkawatak-watak ang hukbo ng Israel, nagkalat sa kabundukan parang tupang walang pastol. Narinig kong sinabi ni Yahweh, sila'y walang tagapanguna, kaya't pauwiin na silang mapayapa. Verse 18, kaya't sinabi ng hari ng Israel kay Jehoshaphat, di ba't sinabi ko na sa iyo na kailan may hindi niya ako binigyan ng mabuting payag, lagi na lang masama. Verse 19, ngunit nagpatuloy si Mikaya, pakinggan ninyo si Yahweh, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa kanyang trono, na sa kanyang harapan sa kaliwa at sa kanan ang buong hukbo ng langit. Verse 20, nagtanong siya, sino ang hihikayat kay Ahab na salakayin ang Ramoth Gilead? Kanya-kanyang sagot ang mga espiritu. Verse 21, ngunit mayroong isang tumayo at nagsalita ng ganito, ako po ang hihikayat kay Ahab. Sa paanong paraan? Tanong ni Yahweh. Verse 22, pupunta po ako roon at magiging espiritong sinungaling na magsasalita sa pamagitan ng kanyang mga propeta, sagot ng espiritu. Ikaw ang humikayat sa kanya at magtatagumpay ka, sabi ni Yahweh. Verse 23, at patuloy ni Mikaya, ngayon nakikita mo kung paanong nagsilita ang espiritu ng kasinungalingan sa bibig ng iyong mga propeta. Nagmamadali na kasi guys, kaya ganun. Ay, bulol-bulol na talaga. Okay, ulitin ko. Unang Hari, chapter 22, verse 23. At patuloy ni Mikaya, ngayon nakikita mo kung paanong nagsalita ang espiritu ng kasinungalingan sa bibig ng iyong mga propeta, ngunit si Yahweh ang nagtakda ng iyong kapahamakan. Verse 24, nang marinig ito, lumapit si Zedekias at sinampal si Mikaya. Sabi niya, kailan ka pa nagkaroon ng karapatang magsalita sa ngalan ng espiritu ni Yahweh, at akala mo ba'y aalis siya sa akin? Verse 25, sumagot si Mikaya, malalaman mo ang sagot yan pagdating ng araw na magtatago ka sa isang silid. Verse 26, ipinag-utos ng hari, ibalik siya kay Amon, ang gobernador ng lungsod, at kay Prinsipe Joas. Verse 27, sabihin ninyo sa kanila na ibilanggo ang taong ito at huwag pakainin kundi tinapay at tubig hanggang sa aking maluwalhating pagbabalik. Verse 28, sinabi ni Mikaya, kapag kayo'y nakabalik ng buhay, hindi nga si Yahweh ang nagsalita sa pamamagitan ko. Sinabi pa niya, tandaan ninyo ang lahat ng sinabi ko, napatay si Ahab sa Ramoth Gilead. Unang Hari, chapter 22, verse 29. Pumunta nga sa Ramoth Gilead si Ahab na hari ng Israel at si Jehoshaphat na hari ng Judah. Verse 30, sinabi ng hari ng Israel kay Jehoshaphat, magbabalat kayo, ako pupunta sa labanan, ngunit ikaw ay maaring magpatuloy na nakadamit hari, at nagbalat kayo ang hari ng Israel patungo sa labanan. Verse 31, iniutos ng hari ng Syria sa mga pinuno ng mga kawal na sakay sa karwahe, huwag ninyong pag-abalahan ang kung sino-sino lamang, ang hari ng Israel ang inyong harapin. Verse 32, kaya't nang makita nila si Jehoshaphat, inakalin nilang ito ang hari ng Israel at siyang hinabol. Ngunit pagsigaw niya ng kanyang sigaw pandigma, verse 33, nakilala ng mga pinuno ng Syria na hindi siya ang hari ng Israel, at hindi na nila itinuloy ang paghabol. Verse 34, subalit may isang kawal na basta na lamang pumana at natamaan ang hari ng Israel. Tumusok ang palaso sa pagitan ng pinagdugtungan ng baluti sa dibdib, kaya't inuutos niya sa kawal na nagpapatakbo ng karwahe, ibalta mo ang karwahe, may tama ako, umalis na tayo rito. Verse 35, mahigpit ang labanan ng araw na iyon, at ang hari na natiling nakatayo sa kanyang karwahe sa tapat ng mga sireo, hanggang sa siya'y namatay nang lumubog na ang araw. Dumanak ang dugo niya sa sahig ng karwahe,
Verse 36, paglubog ng araw, narinig ng buong hukbo ng Israel ang sigaw, tumakas na kayo, magsiuwi na kayong lahat. Verse 37, namatay nga ang hari at dinala nila ang bangkay sa Samaria upang doon ilibing. Verse 38, nang hugasan ang karwahe ng hari sa batis ng Samaria, hinimod ng mga aso ang kanyang dugo. Samantala may mga babaeng nagbibinta ng aliw na naliligo sa batis at naipaligo nila ang tubig na iyon. Sa ganoong paraan natupad ang sinabi ni Yahweh. Verse 39, ang iba pang mga ginawa ni Ahab, pati ang tungkol sa ipinagawa nilang palasyo, na napapalamutian ng garing at mga lungsod na kanyang itinayo ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Verse 40, pagkamatay ni Ahab, humalili sa kanya bilang hari ang kanyang anak na si Ahazias. Paghahari ni Jehoshaphat sa Juda. Verse 41, naging hari ng Juda si Jehoshaphat na anak ni Asa noong ika-4 na taon ng pag-ahari ni Ahab sa Israel. Verse 42, 35 taong gulang siya noong siya'y maupo sa trono ng Juda at naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 25 taon. Ang kanyang ina ay si Ayuba na anak ni Zelhi. Verse 43, sumunod siya sa halimbawa ng kanyang amang si Asa. Ginawa niya ang mabuti sa paningin ni Yahweh. Subalit, hindi niya ipinawasak ang mga lugar ng sambahan ng mga pagano at nagpatuloy ang mga tao sa pag-aalay doon at pagsusunog ng insenso. Verse 44, nakipagkasundo rin si Jehoshaphat sa hari ng Israel. Verse 45, ang iba pang ginawa ni Jehoshaphat, ang kanyang kagitingan, ang kanyang mga pakikipaglaban ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Verse 46, pinalayas niya ang mga lalaki at mga babaeng nagbibinta ng panandaliang aliw sa mga sagradong lugar na nakatira pa sa kaharian. Nakaligtas sa mga ito noong panahon pa ni Asa na kanyang ama. Verse 47, walang hari noon sa Edom, ang namamahala dito isang kinatawan ng hari ng Juda. Verse 48, tagpagawa si Jehoshaphat ng mga malalaking barko upang maglayag patungo sa Ophir at mag-uwi ng ginto, ngunit hindi nakaalis ang mga iyon sapagkat nawasak sa Ezion Geber. Verse 49, iminungkahi pa ni Ahazias kay Jehoshaphat, pagsamahin natin ang ating mga tauhan sa paglalakbay ng ating mga barko, ngunit hindi pumayag si Jehoshaphat. Verse 50, nang mamatay si Jehoshaphat, inilibing siya sa libingan ng mga hari sa lungsod ni David na kanyang ninuno. Humalili sa kanya si Jehoram bilang hari. Paghahari ni Ahazias sa Israel. Verse 51, ng ika-17 taon ng paghahari ni Jehoshaphat sa Juda, naghari naman sa Israel si Ahazias na anak ni Ahab, 2 taon siyang naghari. Verse 52, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Sinundan niya ang masasamang halimbawa ng kanyang ama at ina at ni Jeroboam na anak ni Nebat. Ibinunsod din niya ang Israel sa pagkakasala. Verse 53, naglingkod siya at sumamba kay Baal. Ginalit niya si Yahweh ang Diyos ng Israel tulad ng ginawa ng kanyang ama noong una. Guys, bukas na itong ang ikalawang aklat ng mga hari. Lagi kong sinasabi guys, basahin niyo yung headings ng aklat ng binabasa niyo. Laging nakalagay kasaysayan, sa ikalawang aklat ng mga hari ipinagpatuloy ang kasaysayan ng nahating kaharian ng Israel, hilagang kaharian. Ang ibig sabihin nito guys, kasaysayan nangyari na kaya nga isinulat dito. So ganun lang. Bye everyone. God bless.